Sa kabila ng sapat at minsan ay labis pang supply ng gulay, nananatiling matumal ang bentahan sa lalawigan ng Benguet ayon sa mga magsasaka at negosyante sa La Trinidad Trading Post. Batay sa pinakahuling tala ng presyo, ang beans ay nasa 85 pesos hanggang 95 pesos kada kilo, habang ang broccoli ay naglalaro sa 55 pesos hanggang 65 kada kilo. Nananatiling mataas ang presyo ng bell pepper na umaabot sa 150 pesos hanggang 180 pesos kada kilo, depende sa uri nito. Samantala, mababa ang presyo ng repolyo sa 13 pesos hanggang 15 pesos kada kilo, ang cauliflower ay nasa 30 pesos hanggang 60 pesos kada kilo, habang ang sayote na isa sa may pinakamaraming supply ay nasa 10 pesos hanggang 25 pesos kada kilo, depende sa kalidad nito. Ang celery ay nasa 35 pesos hanggang 40 pesos kada kilo, ang pipino ay 55 pesos hanggang 65 kada kilo, at ang lettuce kabilang green eyes at romaine ay nasa 35 pesos hanggang 45 kada kilo. Ang onion leeks naman ay nasa 55 pesos hanggang 65 kada kilo, habang ang patatas ay nasa 30 pesos hanggang 35 pesos kada kilo. Umaabot naman sa 120 pesos hanggang 130 pesos kada kilo ang lemon. Ibinahagi ng ilang magsasaka na kahit marami ang kanilang ani, hindi ito agad nabebenta kaya't nauuwi sa pagkalugi. Ayon kay Agrex Sanyo, isang distributor ng gulay, malaking epekto ang pagtaas ng presyo ng krudo sa transportasyon ng kanilang produkto. Sa totoo lang, nakakalungkot na sabihin na yung mga farmers natin talagang lugi ngayon. Gawa ng mataas na presyo ng langis, mas malaki yung transportation cost ng mga farmers. Para naman kay Aling Mona, isang negosyante, hindi kakulangan sa supply ang problema, kundi ang kakulangan ng mamimili. Kasi oversupply naman tayo, kaya lang ang problema po namin is yung namimili, yung mga buyer natin na manggagaling sa Maynila kasi dulot yata ng pagtaas ng fuel natin, kaya wala na, pumunti ang buyer namin, kaya yun ang sinasabi namin na matumal kasi baka yung konti rin ang namimili sa kanila dulot ng pagtaas ng crude. Dagdag pa ng mga magsasaka, patuloy ding tumataas ang kanilang gastusin sa produksyon gaya ng pataba, pesticide at labor. Dahil dito, nananawagan sila sa pamahalaan ng agarang tulong, kabilang ang subsidiya sa krudo, mas murang farm inputs at mas maayos na sistema ng distribusyon upang maiwasan ang pagkasaya ng kanilang ani at makabawi sa kanilang puhunan. Sana naman po kay President Marcos ngayon, sana naman po pag-usapan naman nila yung mga presyo ng mga fuel, ganun, at kung ano ang magandang paraan para naman makaminos tayo at ibalik naman yung dating presyo para naman makaraos naman tayo sa kahirapan. Ven Pongsila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.